So, eto na guys, nakita natin yung deception energy. So, ito yung reason, ito yung cause of embarrassment, guys, no? Hindi pa nakaka-move on dahil dito sa deception na to. So, itong person mo, pwedeng may nagawa siyang hindi maganda sa'yo, na nakapagsinungaling siya, pwedeng na-betray ka niya, mga kapiksi. Pwedeng parehas kayo na trap pa dito sa relationship na to, guys, no? Or trap pa kayo dito sa deception energy na ito, guys, no? Pero kung yung person mo yung nakagawa ng kasalanan, talagang hindi siya proud, hindi siya. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Another pick a card reading tayo for tonight. Love reading tayo guys, mahal ka ba niya? Yan ang topic natin for tonight. This is a timeless reading, ibig sabihin anytime na mapanood niyo yung video, pwede siyang mag-resonate sa inyo. If hindi kayo naka-resonate right now, pwede niyo siyang balikan next time, mga kapiksi, and by that time, pwede na siyang mag-resonate sa inyo. So, medyo matagal na tayong nakagawa ng ganitong reading guys, kaya bibisitahin natin mga kapiksi. So, this is a collective energy. Huminga ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung mahal ba kayo ng person nyo. Isipin nyo yung name ng person nyo guys. And then, pili kayo ng isang set ng deck. Ito yung set number 1, ito yung set number 2, ito yung set number 3. Kung hindi kayo resonate sa unang set na pinili nyo guys, pwede kayong pumili ng ibang set, and kung ano yung makaresonate sa inyo, take that message, okay? Alright, so ipapost ko yung video guys para makapili kayo, tapos uunahin natin basahin yung set number 1, then set 2, then set 3. Yung timestamp guys, ilalagay natin sa description box, alright? Okay, so pili na kayo mga kapiksi. Alright, so welcome back mga kapiksi. Para sa mga nakapili ng set number 1, ito yung card na napili nyo guys. Tapos bago natin basahin yung deck nyo, basahin muna natin itong mga decks na to mga kapiksi. So kahit anong zodiac sign nyo, pwedeng mag-resonate. Pero pagka may lumabas na set ng deck or zodiac sign, i-mention ko rin yan. So, unahin muna natin to emosyon. Itong emosyon na to guys, pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman ng person nyo, or pwedeng nararamdaman nyo parehas guys, no? So, ito yung mga emosyon na nakapaloob sa relationship na to mga kapiksi. So, dito merong nagpapanik guys, no? Pag sinabing nagpapanik, merong stress, merong anxiety, hindi secure. Feeling nyo hindi kayo secure dun sa relationship mga kapiksi, pero pilit na nagtitiwala pa rin. Kumbaga, very weak itong relationship na to mga kapiksi, no? Very vulnerable, very weak sa mga pagsubok. Kumbaga, pagka nagkakaroon kayo ng mga pagsubok or challenges sa relationship, nandun agad yung panic, nandun agad yung stress mga kapiksi. Pero yun nga, kahit na may mga ganyang emosyon, pinipili nyo pa rin magtiwala dun sa person nyo or dun sa relationship. So I'm sensing na, pero babasahin natin mamaya, tingnan natin kung makita natin. Pero itong relationship na to parang hindi pa hiwalay or hindi pa naghihiwalay, pero kumbaga pinaglalaban pa mga kapiksi. Pero may mga trust issues na sa relationship guys. May mga trust issues na, pero pinipilit pa rin na ipaglaban mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Ito naman guys, tingnan naman natin yung mga gustong sabihin sa inyo ng person nyo. Kung ano lang yung makaresonate guys, no? Take that message. So, I left you when I saw you with someone. So, meron ditong pagsiselos, mga kapiksi.
gusto ka niya pero hindi niya hinayaan na maging close kayo or, parang hindi siya makatiis na, magkasama kayo kasi nagseselos siya mga ka-pixie. Ito yung sinasabi natin na may trust issues, nagpa-panic 'no, kapag nakita ka. So meron itong ano guys, parang meron siyang trust issue sa'yo, gusto ka niya pero hindi niya magawa na makasama ka kapag naiisip niya yung other person. So there can be a third party, situation dito sa relationship na 'to guys. Parang pinagdududahan ka ng person mo na may third party kahit wala naman 'no. So puwedeng kunwari, kaibigan mo lang, kakilala mo lang, katrabaho mo lang, tapos pinagseselosan ng person mo and kahit na gusto ka niya, hindi niya matiis na makasama ka or pinagtatabuyan ka niya kasi naiisip niya yung other person, yung gano'n klaseng sitwasyon, okey? So, yung selos dito is more on selos ng person mo. Siya yung feeling insecure, sa relationship guys, okey? Alright. So, comment down below if feeling niyo naka-resonate kayo diyan. So, tingnan naman natin, eto guys, eto yung, deck niyo. So, tingnan natin kung ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo. So, dito mayroong presence ng, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with a water sign. Eto guys, nakikita natin, puwedeng long distance 'to 'no, LDR or puwedeng nagkakaroon ng distance din sa relationship niyo. And that is because, yung person niyo may mga opportunities na dumadating sa kanya mga ka-pixie and yung person mo goal-oriented siya. Meron siyang mga pangarap sa buhay, may mga wish siya, yung mga personal goals niya, financial goals, mga ambisyon niya sa buhay mga ka-pixie. You might also be dealing with somebody na very immature, puwedeng very immature pa 'tong person mo or puwedeng bata pa or ano lang talaga guys 'no, puwedeng driven 'to ng ambisyon, sa buhay niya. Ibig sabihin, marami siyang ambisyon, marami pa siyang gustong marating sa buhay and lahat ng mga opportunities na dumadating sa kanya right now parang gusto niyang samantalahin. Habang mainit pa, habang meron pang opportunity na dumadating sa kanya. So, ang nakikita natin dito for some of you is yun yung priority niya sa buhay. For some of you guys, puwedeng, LDR na kayo ngayon pero puwedeng kayo pa rin, mga ka-pixie. Yung iba naman, puwedeng maging LDR, ibig sabihin papunta pa lang sa pagiging LDR, pero itong person mo nagpaplano na. Puwedeng may mga plano na siya na umalis, puwedeng hindi pa niya sinasabi sa'yo or puwedeng, alam mo na, mga ka-pixie. Pero gusto nito na makipagsapalaran, sa ibang bansa or sa malayo nang hindi ka kasama. Puwedeng kasama ka din pero, even if kasama ka niya, parang ano, parang ang priority pa rin niya is yung sarili niya. And walang makakapigil dito sa person mo, ibig sabihin hindi mapipigilan yung pag-alis niya 'pag ginusto niyang umalis. Kahit na pigilan mo siya or umayaw ka na umalis siya, hindi siya magpapapigil mga ka-pixie kasi gusto niyang magkaroon ng positive change in terms of pamumuhay niya. Kasi masyado pa siyang passionate, ibig sabihin masyado pang mainit, sa puso niya 'no, yung mga ambisyon niya. So, ayun yung priority niya right now mga ka-pixie, okey? Yun yung priority sa puso niya, hindi yung love, hindi yung relationship. Ang namumuno sa kanya is yung, priority niya which is yung mga personal goals niya, mga ka-pixie. And kayo naman, tsaka itong person mo parang meron lang talaga siyang inaantay, parang matagal na siyang merong inaantay na opportunity. Tapos kapag dumating yun talagang susunggaban niya yun, mga ka-pixie. Kasi itong person na 'to parang matagal na siyang ready or matagal na siyang nag-ready dun sa ganong klaseng buhay, guys. And kayo naman,
ang nakikita natin dito is you are trying to understand your person, no? Trying to become the bigger person, iniintindi mo siya, sinusuportahan mo siya sa kung ano man yung mga ambisyon niya sa buhay niya, guys, okay? So, yeah. Puwedeng yun din yung reason kung bakit nagpa-panic yung iba, sa inyo mga kapiksi kasi siyempre kapagka LDR, guys 'no, hindi maiwasan na, mag-isip, ng hindi maganda. Kahit nga hindi LDR, puwedeng mangyari yung mga kinatatakutan niyo 'di ba? Lalo na yung mga, LDR mga kapiksi. So, um, yes mahal ka ng person mo, yes may pagmamahal. Dun sa person mo kung sasagutin natin yung tanong na, mahal ka ba niya? Pero 'no, ang priority niya sabi ko nga sa inyo, priority niya yung mga ambisyon niya sa buhay. Priority niya yung finances niya, priority niya yung personal goals niya, yung ambition niya. So itong person na 'to, driven siya by ambitions 'no, driven siya by his or her goals. Meron talaga siyang pangarap na umunlad, umangat, umasenso. And ang nakikita dating frustration dito guys is yung mga umaaligid, yun yung magiging, problema dito sa relationship na 'to or if ever man puwedeng nag-e-exist na 'to guys, mga third party, mga temptation, sa paligid, guys 'no. Kaya nagkakaroon kayo ng, frustrations, disappointments, and even if, um, tawag dito, even if aluhin kayo ng person mo, ibig sabihin kahit nasuyuin nila kayo, sabihin nila na wala, sabihin nila na ikaw lang, ganyan-ganyan. Sabi ko sa inyo guys, may trust issues kayo sa relationship. Meron kayong trust issues. Sinusubukan niyong magtiwala, pero may trust issues na rin kayo. Sinusubukan niyong magtiwala pero parang wala pa rin. No? So, yun yung frustration guys 'no, dun sa relationship. Actually, nafo-frustrate din sa'yo yung person mo. Kasi kahit na pagka sinasabi niya sa'yo na wala, ganyan, ta's pinagdududahan mo pa rin siya, parang nagsasawa na itong person mo na, mag-explain 'no, ng paulit-ulit sa inyo, mga kapiksi. Kasi parang para sa kanya, what's the point of explaining kung hindi ka naman naniniwala sa kanya, okey? So yun yung, mga nasa isip ng person mo and para sa kanya, burdensome yun 'no, mabigat para sa kanya na bakit parang hindi mo siya naiintindihan. Sinusuportahan mo nga siya pero panay duda ka naman sa kanya, mga kapiksing, okey? So nandun yung weight ng relationship, nandun yung mabigat na, dalahin ng, relasyon niyo mga kapiksi. Actually itong person mo, meron siyang if hindi pa kayo nagpapakasal mga kapiksi, ang purpose ng person mo is gusto niyang umangat, umunlad, umasenso sa buhay habang nasa malayo. And sa'yo niya din 'to i-o-offer. Ibig sabihin, kung hindi pa niya sinasabi sa'yo 'no, na gusto niya ikaw maging part ng future niya if hindi lumala yung problema niyo, excuse me guys. If hindi lumala yung problema niyo, parang itong person mo naghahanda ito para sa kinabukasan niyo. So yes, part ng ambisyon niya is yung personal niya talaga na mag-improve yung financial goals niya. Pero, bahagi nun is gusto niya na maging bahagi ka ng future niya. Paunti-unti nag-iipon ito and maaari itong, mag-propose din sa'yo in the future. But, yun ay kung hindi kayo maghihiwalay, okay? Because ang nagpapalala ng problema niyo is yung insecurities, 'no? Sabi ko nga yung mga insecurities, yung mga temptasyon, sa paligid, yung mga kakaduda if mayro'n bang third party or wala bang third party kasi nga meron kayong trust issues. So if you feel like, nandito ka sa story na 'to, comment down below. Pero as far as emotions are concerned, yes mahal ka ng person mo, yes nagre-ready siya para sa future niyo. But masasabotahe itong relationship na 'to kung masisira
kung wala itong trust mga kapiksi, this will play a very big role sa relationship niyo guys. Kasi kung walang tiwala, masisira itong relationship. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, very weak yung foundation ng relationship niyo mga kapiksi. Okay? So you have to work on yourselves guys. You have to work on this relationship to make it work out for you. Kailangan ng tiwala, pag-ibig, tiwala, at saka respeto sa isa't isa, okay? Respeto in such a way na nirerespeto mo yung ambisyon niya and ikaw din, no? Kung may ambisyon ka, dun ka din mag-focus, mga kapiksi. And you support each other, guys. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo dito, guys, sa set number 1. Kung hindi kayo naka-resonate dito, babalik tayo sa, pwede nyo panoorin yung set number 2 or set number 3. Yung timestamp, guys, ilalagay natin sa description box. Okay? So, thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next sa susunod na set, mga kapiksi. Bye-bye. Alright guys, para sa mga nakapili ng set number 2, ito yung card or deck na napili nyo mga kapiksi. Pero bago natin yan basahin, basahin muna natin tong dalawang decks na to. So, una, ito yung mga emosyon, no? Tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob sa inyong relationship mga kapiksi. Pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman ng person mo, pwedeng parehas nyong nararamdaman. Guys, okay? Alright. Or pwedeng magkaiba-iba kayo guys, no? So, kung ano lang yung maka-resonate sa inyo, take that message. So, dito meron tayong very inspired mga kapiksi, no? Ibig sabihin, pwedeng nai-inspire ka dahil sa person mo or na-inspire yung person mo dahil sa'yo or pwedeng nagsisilbi kayong inspirasyon sa isa't isa. So, yun yung mga positive na emosyon na nakikita natin dito sa relationship na to, guys. On the negative side naman, meron ditong nahihiya at saka meron ditong parang feeling trapped or na-stuck. Ito guys, I'm sensing na this is something that happened in the past na kinakahiya, no? Pwedeng may nangyari sa'yo in the past na kinakahiya mo sa person mo and hindi ka pa nakaka-move on from that situation or pwedeng siya yung nakaka-experience no na meron siyang nagawa in the past and hindi pa nakaka-move on dun sa sitwasyon na yon kaya nahihiya pa, okay? Nahihiya pa kasi hindi pa nakaka-move on. So, most often than not, ito yung mga negative na nagawa, mga mistakes no of the past and syempre hindi naman natin kinakatuwa yung mga kasalanan na nagawa natin. Sino ba naman matutuwa doon, di ba? Nandun pa rin yung guilt, masasabi na natin nandun pa rin yung guilt. And again, no, hindi pa maka-move on guys, kaya nagigilty pa, kaya nahihiya pa. Pero, if you feel secure dun sa relationship, let's say in a relationship pa kayo guys, no, and pinaparamdam nyo sa isa't isa na okay lang yan, eventually mawawala din itong mga negative emotions na to, mga kapiksi. Alright? So, yan yung nakikita natin na mga emosyon dito sa relationship na to. So, ito naman guys, tingnan naman natin yung mga gustong sabihin sa inyo ng person mo. So, I hope that you can forgive me one day. Ito na nga guys yung sinasabi natin na maaaring may mga nagawang kasalanan and hindi pa nakaka-move on dun sa kasalanan or dun sa mistakes guys. Kaya sinasabi niya na I hope you can forgive me one day, na mapatawad mo siya sa kanyang nagawa, no? And mahal ka ng person mo. I love you unconditionally, mga kapiksi, no? Ibig sabihin, ayan na yung sagot guys, no? Mahal ka niya kasi ang tanong natin is, mahal ka ba niya? 'Di ba? Yun yung topic ng ating reading. So, eto na, sinasabi niya na sa'yo right off the bat na mahal ka ng person mo, guys, no? And hindi ka mawala sa isip niya, mga kapiksi, no? So, yeah. Eto na guys, no? Pero, yun nga, pwedeng may nagawa siya na kinakahiya niya until now, mga kapiksi, hindi pa siya naka-move on. Kahit na sabihin natin na, let's say, for example, napatawad mo na siya, tanggap mo na, ganyan. Pero, pwedeng siya mismo, hindi pa niya napapatawad yung
sarili niya, 'no? Dahil dun sa mga hindi magagandang bagay na, nagawa niya sa'yo, mga kapiksi. Itong person mo, guys, I'm sensing na more on parang quiet type itong person mo, tahimik lang. Parang hindi siya affectionate, ganyan. Pero para sa kanya, nasa damdamin niya lahat, 'no? Nasa saloobin niya lahat. Hindi niya sinasabi sa'yo, hindi niya pinaparamdam, hindi niya pinapaalam, pero lahat 'yun, nasa isip niya, mga kapiksi, okey? So, comment down below if feeling mo 'yan yung person mo, guys. So, ito yung deck na gagamitin natin. Kahit anong zodiac sign niyo, guys, puwedeng mag-resonate if may specific na signs na lumabas. Titingnan natin, sasabihin natin, mga kapiksi. So, tingnan natin, guys, kung mahal ba kayo ng person niyo. Meron ditong presence ng, air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring air sign ka or air sign, yung person mo, mga kapiksi. So, eto na, guys, nakita natin yung, deception energy. So, ito yung reason, ito yung cause of embarrassment, guys, 'no? Hindi pa nakaka-move on dahil dito sa deception na 'to. So, itong person mo puwedeng may nagawa siyang, hindi maganda sa'yo, na nakapagsinungaling siya, puwedeng na-betray ka niya, mga kapiksi. Puwedeng parehas kayo na-trap pa dito sa relationship na 'to, guys, 'no, or trap pa kayo dito sa deception energy na ito, guys, 'no. Pero, kung yung person mo yung nakagawa ng kasalanan, talagang hindi siya proud na nakagawa siya ng kasalanan sa'yo, hindi siya proud na nagsinungaling siya, hindi siya proud na na-betray ka niya, 'no, and talagang nasa sa kanya yung paghingi ng tawad. Kung hindi man niya nasasabi yan sa'yo, that's because sobrang nahihiya siya. Kasi there are people na kaya hindi sila makahingi ng sorry, it's either sobrang, guilty, sobrang nahihiya, yung iba naman makapal lang talaga yung mukha. So, pero dito sa, reading niyo, guys, nararamdaman natin na hindi siya dun sa makapal ang mukha, more on dun siya sa nahihiya, mga kapiksi. Pero sa isip-isip niya, I hope you can forgive me one day. Nasa healing stage itong relationship niyo, guys, 'no, naghi-heal yung person mo. Malungkot siya, guys. Malungkot yung person mo na nakagawa siya ng hindi maganda. Hindi siya proud sa ginawa niya, pero mahal ka ng person mo. This person cares for you a lot, mga kapiksi, 'no? And parang, nakikita din natin na, nagsisikap din itong person mo. Parang ginagawa niya lahat. Especially, guys, kung napapansin mo na, itong person mo, nagtatrabaho ng maayos, parang yun yung way niya para makabawi sa'yo, 'no? Yung magtrabaho ng maayos, kumita ng pera, maging maganda yung, buhay, mga kapiksi. Parang yun yung way niya para, makabawi sa'yo, guys, 'no? And itong person mo, gagawin niya ang lahat para sumakses sa buhay so that, parang matabunan ba. Parang bayad kasalanan na rin, 'no? Parang gusto niyang matabunan yung mga, hindi magagandang bagay na nagawa niya sa'yo, 'no, para, um, yun nga, yung matabunan, para yun yung makita mo yung, success niya, yung tagumpay niya, and parang someday, maramdaman niya na puwede kang maging proud sa kanya, mga kapiksi. Na-gets niyo ba? Comment down below if naintindihan niyo, mga kapiksi, okey? So, yun yung nakikita nating, energy dito, guys, okey? So, what else, mga kapiksi, tingnan pa natin. Itong person mo puwedeng may mga, problema din siya na pinagdadaanan, mga kapiksi. I'm sensing na sometimes gusto na ng sumuko nitong person mo. Sometimes gusto niya ng sumuko, pero yun nga, 'no, parang palagi pa rin ikaw, nasa isip niya. 'Di ba sabi niya, "I can't stop thinking about you." Asan na ba yun? 'To. Palagi kang nasa isip ng person mo, pero hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya sa'yo. Itong person mo hindi siya, verbal, hindi siya marunong mag-express ng kanyang nararamdaman. Sa isip niya ang dami-dami niyang gustong sabihin sa'yo, sa isip niya ang dami-dami niyang parang mga plano, sa buhay para sa inyong dalawa. Pero lahat yon nako-contain lang sa thoughts niya. And itong person mo parang, gusto niyang
Sabi ko nga, may mga times na gusto niya ng sumuko sa relationship pero gusto pa rin niyang isalba or i-save yung relationship niya mga kapiksi, and itong person mo, talagang wino-work on niya yung kanyang, pagbabago guys 'no. Sabi ko nga sa inyo nasa healing stage itong person niyo, mga kapiksi, and sinusubukan talaga niyang magbago, to become a better version. Maging better version siya ng Maging better version siya and maging proud ka, sa kanya. So, pero marami siyang mga iniisip na paraan, guys 'no. Marami siyang iniisip na paraan kung paano ka mapapasaya, kung paano siya babawi sa'yo. Pero sabi ko nga guys, parang lahat 'yun nako-contain sa thoughts niya. Ibig sabihin parang nasa isip niya lang, mga kapiksi, hindi niya alam kung paano maiparamdam sa'yo or maipa-feel sa'yo. Mga kapiksi. So, parang medyo kulang din sa emotional intelligence itong, person. And nandun talaga sa kanya yung pagsisisi. Itong person mo nagbabago siya para mas maging responsable. So, hindi ko alam kung napapansin niyo 'yan, right now mga kapiksi, kasi nga gusto niya magbago, gusto niya maging better version ng sarili niya. So, kung napapansin mo, right now parang unti-unti na siya nagiging responsible, sa buhay niya, 'no? Hindi na siya kagaya ng dati mga kapiksi. So, 'yun yung, starting point ng kanyang, pagbawi, sa inyo. And itong person na 'to, kasama ka sa lahat ng pangarap niya, kasama ka sa lahat ng gusto niyang, ma-achieve, sa buhay niya mga kapiksi. And talagang pinagsisisihan niya itong marami siyang regrets guys, marami siyang regrets. Kahit na, pinatawad mo na siya, let's say for example nagkausap na kayo, pinatawad mo na siya. Pero parang sa kanya, siya mismo hindi pa niya napapatawad yung, sarili niya mga kapiksi. So marami pa siyang, hanash. So itong person mo kailangan talaga niya ng healing 'no, kailangan talaga niya na maging ma-okey siya bago niyo maramdaman na maging ma-okey kayo dun sa relationship. And kung if you feel na ito yung person mo, um, you have to let them know na okey na yun, tapos na yun. Kung napatawad mo na siya sa kasalanan niya. Kasi kapagka sinusumbatan mo pa siya, that makes it harder for him or her, mga kapiksi. Kasi every time na magkaaway kayo or magkaroon kayo ng konting usapan ta's mabi-bring up mo yung dati, kung nasasaktan ka, mas masakit dun sa person mo. Kasi alam niya kung ano yung nagawa niya sa inyo mga kapiksi, and sabi ko nga sa inyo hindi pa niya napapatawad yung sarili niya. So, if gusto niyo mong i-save yung etong relationship na 'to and you do not want to give up on the person, mga kapiksi, you have to let them know na tapos na yun and okey na yun. Otherwise, para kayong silent na nagsasakitan, na-gets mo ba? Kung hindi mo pa siya fully mapatawad mga kapiksi, kasi siya mismo hindi pa niya napapatawad yung, sarili niya guys, okey? So pagka gano'n, it's better to let each other go na lang, 'di ba? Kaysa naman yung sa nagsasakitan pa kayo, mga kapiksi, kung hindi niyo magawang magpatawad um, ng totoo, okey? Kasi 'pag nagpatawad kayo ng totoo, dapat kinakalimutan niyo rin yung mga past na yun, guys, okey? Alright. So yeah, comment down below mga kabigsi if feeling nyo naka-resonate kayo sa set number 2 guys. Kung di kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung set 1 at saka yung set 3. Baka nandun yung energy nyo guys, okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing. I love you all mga kapiksi. Babalik ako para sa mga nakapili ng set number 3. Alright, para sa mga nakapili ng set number 3 mga kapiksi, ito yung deck or set na napili nyo guys. Pero bago natin basahin yan, basahin muna natin tong dalawang set ng decks na to. So una, dito muna tayo sa mga emosyon, no? Sa mga emosyon na nakapaloob dito sa relationship na to guys. Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman ng person nyo, or pwedeng nararamdaman nyo parehas guys. So kung ano lang yung makaresonate sa inyo, take that message mga kapiksi, kasi iba-iba kayo ng mensahe. Guys. So, mayroon ditong compassionate, trust, and unsure na energy. So, pag sinabing compassionate, guys, ito yung pagiging maunawain,
mahaba yung pasensya, mapagmahal, caring, 'no, mapag-aruga sa relationship. So, it's either ikaw ito or yung person mo pero nandun yung parang TLC na tinatawag guys, 'no, tender love and care mga kapiksi. Dito naman sa dalawang 'to guys, meron tayong trust tsaka unsure energy. So, ibig sabihin yung isa parang hindi sigurado, 'no, uncertain, doubtful, 'no, nagdududa, guys. Pero nandun yung nagdududa, ibig sabihin may trust issues guys, 'no. Sinusubukan pa rin na magtiwala pero dahil sa unsure na may mga doubts and fears mga kapigsi, puwedeng nagkaroon kayo ng mga trust issues, betrayal issues in the past na parang kino-question niyo na right now if mapagkakatiwalaan pa ba rin itong person na 'to, ganyan, ganyan, okey? So again, it's either ikaw yung nakakaramdam nito or yung person mo. Or puwedeng parehas kayo, mga kapiksi, alright? Okay, so comment down below if feeling niyo naka-resonate kayo diyan. So eto naman guys, yung mga gustong sabihin sa inyo ng person niyo, guys, 'no. So ito yung mga nasa isip nila na hindi niyo, marinig. I know that I crossed the line with you. You don't know how hard it was to let you go. So, ibig sabihin nito guys, pwedeng hiwalay na kayo ng person mo. Pwedeng na-ghosted ka na ng person mo guys, pero mahal ka ng person mo, mahal ka pa rin ng person mo. Kaya siya nahirapan na makipaghiwalay sa'yo or i-ghost ka kasi may pagmamahal siya sa'yo. Pero, um, matindi yung nangyari dun sa relationship. Etong unsure na 'to guys, feeling ko siya ito, 'no? Feeling ko siya ito or puwedeng parehas kayo mga kapiksi. Pero feeling ko mahal ka niya pero naging unsure siya dahil, hindi niya kumbaga dahil naging unsure siya dahil dun sa naging outcome nitong sitwasyon na 'to. I know that I crossed the line with you. Ibig sabihin may nagawa na hindi maganda. Ito rin yung reason kung bakit nagkaroon kayo ng trust issues, mga kapiksi, okey? So yeah, may mga ganyang ganap guys, titingnan natin kung ano 'tong mga ganap na 'to guys. So ito yung current energies, ng person niyo, mga kapiksi. So, kung babalikan natin yung tanong kanina dun sa topic natin, mahal ka ba ng person mo? Yes, mahal ka niya. Sabi niya nga 'di ba, "I love you unconditionally." Pero 'no, so may mga pero, guys, may mga pero. Kaya kaya siguro nagkahiwalay kayo or hindi na kayo, nagsasama ngayon or puwedeng, hindi na kayo nag-uusap, ginosted kayo mga kapigsi. So, feeling ko mas magre-resonate ito guys dun sa mga, na-ghosted mga kapigsi. Puwedeng LDR yung relasyon niyo guys. Meron ditong presence ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart. Pwedeng earth sign ka, pwedeng earth sign yung person mo. So, nandito yung mga duda, guys, no? Itong sinasabi natin ng mga trust issues. May mga duda. Magre-resonate ito, guys, feeling ko sa mga LDR. Sa mga LDR, magkakalayo, mga kapisi, or kahit hindi LDR, pero strong LDR, yung relationship, guys, no? Dito, parang merong nangyari na na-trap. Feeling ko nahulog sa parang na-trap, nahulog sa bitag, parang gano'n. Na-trap, nahulog sa bitag. So, ibig sabihin merong puwedeng may nagawa yung person mo, mga kapiksi na something, puwedeng deception guys 'no, na something na, nakasira ng relationship niyo. Yun yung reason kung bakit nagkaroon um, ng duda sa relasyon guys, and until now, parang hindi pa siya nakakaalis dun sa pagkaka-trap na yon. So, kung ito ay third party or mga in-laws, pwede rin guys, or anything na nakaapekto sa relationship, puwedeng trabaho or whatever. Pero ito guys, nalaman niyo ito 'no, kumbaga parang may gumawa ng paraan si universe para malaman niyo kung ano man itong tinatago niya or tinago niya sa inyo mga kapiksi. Kaya kayo nagkaroon ng trust issues guys dito sa person niyo. And until now, hindi alam ng person mo kung ano yung gagawin niya. Wala siyang plano, parang inaantay niya lang whatever happens, parang gano'n, kung ano yung mangyari,
bahala na si Batman, parang gano'n. Pero siya mismo guys, parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya to move forward from this situation, mga kapiksi. Una, puwedeng dahil sa guilty niya, dahil sa guilty siya. Pangalawa, puwedeng dahil sa sobrang hiya niya. Pangatlo, puwedeng hindi niya lang talaga alam. Parang walang balls itong person mo guys 'no, parang wala siyang, hindi niya kayang tumayo, hindi niya kayang panindigan, yung sarili niya, mga kapiksi. And, parang ang focus ngayon ng person mo is pagre-rebuild ng buhay niya. I-rebuild niya yung kanyang ego, yung kanyang pride, i-rebuild niya yung kanyang, pagkatao, parang gano'n. Yun muna yung fino-focus ng, person mo, right now, mga kapiksi. Kasi parang na-damage ka niya, na-damage yung relationship and yung ano niya din, yung reputasyon niya na-damage din, mga kapiksi. Merong presence dito ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Puwedeng water sign yung person mo, puwedeng water sign ka din. Pero nakikita natin na, mahal sabi nga dito guys, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, sabi ng person mo, mahal ka niya, mga kapiksi. Dadating yung time na magsisisi siya and maaari itong magbalik sa inyo guys. Reconciliation puwede, mga kapiksi, kapag na-realize niya na hindi ka niya kaya na mawala. Kasi itong person mo, as of now kasi guys, may pagka-immature pa siya. Ibig sabihin, parang hindi pa siya committed, ganyan. Pero, at the same time gusto niya ring magbago 'no, parang gusto niya sa sarili niya na magbago, mag-mature, become a better version. And kapagka bumalik siya sa'yo, gusto niya na sure na siya, yung tipong kaya niya ng tumayo sa sarili niyang paa, yung tipong hindi na siya. Kasi, for some of them guys, parang feeling ko mapusok din sila, na mabilis silang maimpluwensyahan ng ibang tao, mga temptasyon o kaya naman mga, in-laws ganyan, mga family niya na puwedeng iniimpluwensyahan siya or mga barkada or whatever guys 'no. So marupok siya sa mga gano'ng klase ng, energy sa paligid niya. And, kapagka if ever man na babalik siya sa'yo, pinagsisisihan niya lahat ng 'yon guys 'no, as of now, lahat ng 'yon pinagsisisihan niya. And if ever man na babalik siya, sa iyo, gusto niya yung independent na siya, yung nakakatayo niya na siya sa sarili niyang paa, yung kaya niya na mag-commit sa'yo and kaya niya na panindigan ikaw at saka yung relationship niyo, na puwede niya ng kumbaga soplahin yung mga third party, yung mga barkada niya, puwede niya ng tablahin kumbaga, gano'n 'no, na he or she will choose you over them no matter what, in the future guys. So gano'n yung nakikita natin if ever man na babalik siya sa'yo, in the future guys. Pero as of now, nandun yung regret sa kanya, nandun yung pagsisisi sa kanya and parang gusto niyang i-save muna yung sarili niya. Mga kapiksi, mula dito sa delubyo, 'no, parang feeling ko delubyo yung nagawa nitong, person mo guys. So, he or she is trying to save his face, her face, muna. Parang sarili niya muna yung, niya or sinasalba niya bago niya ikaw i-save or bago niya i-save yung, relationship niyo na guys, okay. So, as of now nakikita natin dito na nandun yung panlalamig, nandun yung mga conflict between niyo kung kayo ay ano pa, kung kayo ay, in a relationship pa right now. Nandun yung pag-aaway, nandun yung pagtatalo mga kapiksi, nandun na rin yung, panlalamig guys. And that's because mainit pa yung, tensyon sa pagitan niyo right now, mga kapiksi. And mas priority, sabi ko nga sa inyo guys, parang mas priority ng person mo na isalba muna yung sarili niya bago kanya isalba, bago niya isalba yung relationship. So gagawin niya yun kapagka na-realize niya kapag na-realize niya yung importansya mo kapagka nawala ka sa kanya. Tsaka lang siya magbabago. Pero habang nandiyan ka pa, parang feeling ko kasi yung iba sa inyo parang nagiging doormat mga kapiksi, inaapak-apakan, 'no, inaapak-apakan. So comment down below if naka-resonate kayo. Parang inaapak-apakan, pinagsasamantalahan guys, 'no. Pero kapag ito ay binigyan mo ng ultimatum,
'no, dun na magkakaroon ng parang 360 degrees turn around sa, situation niyo, guys, okey? So, yun yung nakikita natin. As far as feelings is concerned, mahal ka ng person mo pero hindi niya yun kayang panindigan kasi immature siya. Immature as in isip bata, mga okey, alright. And para sa kanya, right now sa kanya umiikot yung mundo niya 'no, hindi sa'yo, hindi sa relationship niyo. So, medyo may pagka-selfish pa siya right now, mga ka-pixie, okey? Alright, so comment down below guys if naka-resonate kayo dito and kung saang, set ba kayo naka-resonate. If hindi kayo naka-resonate sa set 3 guys, try niyong panoorin yung set 1 or set 2, yung timestamp nasa description box guys. Um, panoorin niyo na lang din yun and comment down below kung anong set kayo, naka-resonate mga ka-pixie, okey? Alright, for more tarot readings, panoorin niyo 'to. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin niyo 'tong video natin guys about, money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.